Bansa ngayon ang ilang superstar ng NBA tulad ni na Scottie Pippen at Dennis Rodman. Maglalaro sila sa isang exhibition game bukas. Kasama nila ang mga dating superstar ng PBA. Makita-mount po muna tayo kay Sports Saksi Chino Trinidad. Usapan pa rin sa basketball world ang pahayag ni Kobe Bryant na miyembro ng 2012 USA Olympic Team na mas magaling daw ang koponan niya kumpara sa 1992 Dream Team na binuo ng mga NBA legends gaya ni na Michael Jordan, Larry Bird, Scottie Pippen at Magic Johnson. Pero sagot dito ni Pippen na isa sa 50 greatest players ng NBA. That's something that we would never know the answer to, which is the best team. But if they bring home the gold, then we can start to debate it. Ayon naman kay Oscar Robertson na isa ring NBA great. Marami pang dapat patunayan si Bryant at ang kanyang koponan. Remains to be seen. It's going to be difficult because the rules are different, the referee is different, and things are also different over there. But you think you have such a great basketball team. Even the last Olympics, USA won, but it was not a walk in the park. At para mabawasan ang usapang seryoso, inagaw ng Naismith Basketball Hall of Famer na si Dennis Rodman ang mikropono. It's always great to come to a great venue, a great city, a great atmosphere that people actually love the game of basketball. And you got some great players up here, and you got some great legends here in the Philippines. Even though they are fat, out of shape, that's cool. Sa larong magaganap bukas sa MOA Arena, dehado ang mga dating PBA superstars na pinangungunahan ni Jojo Lastimosa. Kaya gagamitin na lang daw muna nila ang bihirang pagkakataon para maging isang basketball fan muli. Kasabayan namin yung mga players niyan, sila Scottie Pippen. Ang totoo nga, di ba yung system namin ng Alaska is the same system na dinadala. So gusto ko mag-usap kami, sabihin ko sa kanya, Scottie, you know what? We won 9 championships compared to your 6 running the triangle. So, baka bukas i-ano ko sa kanya yan. Maraming mga ipinagbago ang itsura ng mga players at mga uniforme nila. Hindi naman daw nagbago kung paano nilalaro ang sport na pinasikat ng mga Amerikano. Ito ang pananaw ni Coach Oscar Robertson na nananatiling tanging player na nag-average ng triple-double sa isang NBA season. You might get different individuals, different personalities. Might have a LeBron James or Kobe or players like that, Dwayne Wade or Kevin Durant. But still, other than those people changing, the game's still going to be basketball. Chino Trinidad, nakatutok, 24 oras. Isang grupong ng mga mananayaw ang nagpamalas ng makapigil-hiningang pagtatanghal sa ilang kilalang gusali at struktura sa lungsod ng London. Paalala lang po mga kapuso, huwag ninyo pong gagayahin. Delikado po ito para sa mga walang sapat na kasanayan. Panoorin po natin. Isa-isang tumalon mula sa tinatawag na Millennium Bridge ang mga mananayaw na nakatali ng tinatawag na bungee cord. Ayan, oh. May patambling-tambling pat nagsisirko pa sa ere. Ilan pang mananayaw ang naglakad naman na parang robot sa ibabaw ng London City Hall. Ito po sila mga kapuso. Ayan, oh. Oh. Meron din namang grupo na nagtanghal sa kilalang Ferris wheel na ang tawag ay London Eye. Ang laki nun, ang bilog yung kitang-kita yon sa buong London. Nagpasirko-sirko sila habang nakabitin sa taas na halos 125 metro. Bahagi yan ng tinatawag nilang Cultural Olympiad para sa nalalapit na London Olympics. Nang dahil daw sa inulam nilang tinola na ospital ng isang pamilya sa Barili, Cebu. Isang kasino naman sa Mandaue ang pinagnakawan ng halos 3 milyong piso. Ang sospek ay ang mismong gwardya. Nakatutok si Salima Refran. Nagsusuka, nahihilot, nananakitang tiyan ni Clemente Vergara, 3 niyang anak at isang pamangkin nang isugod sa ospital. Nangyari umano ito matapos silang mananghalian ng tinolang manok. Sa initial findings, napag-alamang sintomas ng food poisoning ang naramdaman ng mag-anak. Pero sasailalim pa rin sila sa mga eksaminasyon. Sa Toledo City, Cebu, hindi na naisugod sa ospital ang driver ng isang oil tanker na bumangga sa ginagawang bakod ng isang simbahan. Patay pati ang isang lalaking nagtatrabaho sa ginagawang simbahan. Naagi na dito sa among balay ba niya, nagbaguros ba, walay break. Among gisundan. Pagsunod na mo diri, na naman siya din, hulog na. Hindi naman daw tatakbuhan ng may-ari ng oil tanker ang responsibilidad sa mga naulila ng 2 biktima.
Natagbuhan naman ng halos 3 milyong piso ang kasino ng Pagcor sa Mandawi City. Ang suspect, mismong security guard ng kasino na kinilalang si Pascual Urian. Nakunan pa ng CCTV si Urian habang papalabas ng gusali, bitbit na isang plastic bag na umano'y pera. Naghagis pa raw ito ng pera na pinagkaguluhan ng mga tao. Tinutugis na siya ng mga pulis. Sa Lima Refran, nakatutok 24 oras. Chika Mimi! Nagbigay na ng joint reply affidavit ang mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto sa Pasay Regional Trial Court. Bahagya pang nagkatensyon sa hearing dahil nabastos umano si Claudine ng isang babae mula sa kampo ni Montulfo. Yan ang chika ni Kata Tibayan. Dumating sa tanggapan ng Pasay City Prosecutor's Office ang mag-asawang Claudine at Raymart Santiago. Wala ang broadcaster columnist si Ramon Tulfo at tanging legal counsel niya na si Torny Ovito Barte ang humarap sa piskalya. Pero bago matapos ang hearing, inireklamo ni Claudine ng kasamang babae ng kabilang kampo at di raw niya nagustuhan ang tingin nito. Kung uupo siya dito, yung client mo, okay lang ba kung she doesn't give me the looks para lang just to make matters worse lang. Kung nandun lang siya para mangot siya, umalis na lang siya at huwag na lang siya magpakita. Hindi kami nandito para makipag-away, nandito kami para ayusin yung mga dapat ayusin at sana masettle na to for peace. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang babaeng tinutukoy ni Claudine. Ay, hindi po ako taga-showbiz and I am very private person. If I'll stare at that wall and say something and stare, hindi ko alam kung anong gusto niya sabihin. Samantala, sa joint reply affidavit ni Claudine at Raymart, hiniling nila na masumpi ng writer na si Patricia Evangelista dahil sa lumabas ito artikulo sa news website na Rappler hinggil sa insidente para suportahan ang kanilang kaso. Bagay na tinutulan ng kampo ni Tulfo. Wala siyang liability tapos hindi raw innate sa kanya maging violente. Dito sa reply affidavit natin, pinapakita natin na talagang violente siya. And in fact, inamin niya yon sa mga interviews niya sa Rappler. Ang sinabi lang ni Mr. Tulfo doon na nung pilit kuhanin ni Mr. Raymart Santiago yung kanyang cellphone, pinush niya si Mr. Santiago. So, iba yon sa sinasabi nila na in-open fist punch. Katatibay ng tutok 24 oras. Up next, Juliana Palermo nagpaka-daring sa pictorial ng isang men's magazine. At longest-running noontime show sa bansa na Eat Bulaga, nagpapasaya na rin sa Indonesia. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras.